Antique at Guimaras. Number 3 naman sa rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, Burias Island at Northern Palawan. Sa lugar sa Visayas, signal number 3 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, rest of Cebu, Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Biliran Province, at isang lugar sa Mindanao, Dinagat Province. Public storm warning signal number 2 naman, nakataas sa Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Albay, at Sorsogon. Sa Visayas, Siquijor. Sa Mindanao naman, sa Surigao del Norte, including Siargao at Camiguin Island. Number 1 naman, signal number 1 sa Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, at Catanduanes. Sa lugar naman sa Mindanao, signal number 1 sa Surigao del Sur, Misamis Oriental, at Agusan del Norte. So, ay bang inaasa ating mula ngayon hanggang tanghali, 12 ng tanghali hanggang alaunang hapon, inaasa po natin magla-landfall dito sa Panay Island. At katapos nito, after ng Panay Island, dadaan po siya sa southern part ng Mindoro, pagitan ng 6 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. And then lalabas po siya sa Philippine landmass, mamayang gabi po yan, around 8 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi. Pagkatapos nito ay pupunta na po siya sa nasa West Philippine Sea. Inaasahan pa rin natin na heavy to intense rainfall ang may bibigay mismo ng bagyong. Ang estimated na rainfall amount ay mula 10 hanggang 20 mm kada oras mismo sa 400 km diameter out of 600 km diameter ng bagyo. Yung ating sea condition ay delikado sa mga buong seaboards ng Northern Luzon at ang eastern seaboards ng Central Luzon. So, ibig sabihin po niya, yung mga lugar po dyan na wala pong public storm warning signal, hindi po naapektuhan ng bagyo, ay maalo pa rin ang karagatan doon sa buong seaboards ng Northern Luzon at eastern seaboards ng Central Luzon. Kaya po huwag munang pumalaot ang ating mga kababayan doon. Inaasahan pa rin natin ang storm surges sa coast ng Panay Provinces, Negros Provinces, Palawan at Mindoro. At sa lugar ng kataasang public storm warning signal number 4 and 3 and 2, maging alert po tayo sa mga possible flash flood and landslide. At doon naman po sa mga naninirahan sa mga coastal areas, under ng public storm warning signal number 4, 3 and 2, ay maging alert po tayo sa mga posibleng storm surges. So yung biglaang malalaking alon ulit ng bagyong si Yolanda. Inaasahan po natin na bukas sa umaga ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Yolanda. And then sa araw din yun, after ng paglabas niya, ay gradual improvement ng ating weather sa buong bansa. So ito na po ang latest na information sa Bagyong Yolanda. Ayan po, natunghen po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa kung saan po naibahagi po niya itong updates po natin dito tungkol kay Bagyong Yolanda. At ulitin ko lamang po yung nabanggit niya kanina, ito po mga storm warning signals para po sa kalaman nating lahat. Nakataas pa rin po ang signal number 4 sa may Southern Occidental Mindoro, sa may Southern Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Group of Islands at maging sa Masbate. Samantala sa Visayas, signal number 4 naman po sa Northern Cebu, kasama na ang Cebu City at Bantayan Island, Northern Negros Occidental, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras. Signal number 3 naman po sa may natitirang Oriental Mindoro, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, Burias Island, Sorsogon, Marinduque, Ticao Island, maging sa Northern Palawan, kasama na po ang Puerto Princesa. Sa Visayas, signal number 3 po ulit sa may Northern Samar,
Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, rest of Cebu, Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Camotes Island, and Biliran Province. At ito naman po sa Mindanao, kasama naman po sa signal number 3 ang Dinagat Province. So mapapansin po natin yung kanina po na mga lugar dito sa bahagi ng Eastern Visayas na nasa signal number 4, ngayon po ay naibaba na ito sa storm warning signal number 3 dahil po nakalagpas na nga po dito ng bahagya itong bagyong Yolanda. Signal number 2 naman po dito sa May Bataan, dito pa rin sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Lubang Island, natitirang bahagi ng Palawan at maging sa Albay. Diyan din po sa may bahagi ng Visayas, partikular na sa Siquijor, at sa Mindanao naman sa may Surigao del Norte, kasama na ang Siargao at Camiguin. And finally, signal number 1 natin sa may Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Quezon, kasama na ang Pulilio Island at maging Catanduanes. At Mindanao, merong signal number 1 pa rin sa may Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Norte. At idagdag ko na rin ito nga nabanggit ni Mr. Aurelio kanina dito sa press conference na napanood natin. Itong bagyong Yolanda, inaasahan natin na maglalandfall sa may Panay Island. Yan po ay between 12 to 1 p.m. today. So yan po aantabayanan po natin dito sa Panahon TV. At pagkatapos po nitong tumungo sa may Panay Island, ito naman po ay dediretso na sa southern part po ng Mindoro. Yan po ay between 6 to 7 p.m. naman ngayong araw. At mamayang gabi naman po, kung ito po ay magtutuloy-tuloy sa taglay nitong bilis at direksyon, maaari po itong tumungo dito sa may West Philippine Sea at yan po ay sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Itong bagyong Yolanda po, nabanggit ni Mr. Aurelio kanina na meron po itong dala na heavy to intense rains. So ito po ay katumbas ng 10 to 20 millimeters per hour. Kaya ito po nakikita po natin na paligid po ng bagyong ito, yung paligid po ng eye o yung mata nito, yan po yung magdadala ng mga pag-ulan dito sa mga lugar na madadaanan nito habang ito ay kumikilos dito papalabas sa at nabanggit din ni Mr. Aurelio na delikado pa rin po ang pamamalaot para sa mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na dito sa seaboards ng Northern Luzon at pati rin po dito sa Eastern Seaboard ng Central Luzon. So asahan po ang malalaking alon. At ito naman po, meron din po nga posibilidad na mga storm surges. So ito po yung mga biglaang pagtaas ng tubig sa mga coastal areas. So ito po ay maaaring maranasan sa coast ng Panay, Negros at maging sa Mindoro. So mapapansin natin, yan po ay dito talaga sa mga tutumbukin ng bagyong Yolanda sa mga susunod na mga oras. At inaasahan naman po natin na talaga po nga makakaramdam na po tayo ng improvement sa ating panahon. Yan po ay once na makalabas na ng ating PAR, itong bagyong Yolanda. Inaasahan po ang paglabas nito, yan po ay bukas araw ng Sabado. So yan po muna, Kirby.